Hindi mapapatumba ni Andres yun. Tangina. Napunta na kami sa sa historical. Welcome back sa... Nung nakaraan, putang ina, nung previous upload, packed up yung audio ko at putang ina. Okay naman na ngayon. Paliwanag mo bakit daw nagkaganon? Hindi ko na-check ba nila? Ako napansin ko rin, may isang bukod tangi na isa. Naman yung Good watcher ka. Ang ano niya, concern lang. Bumili kayo ng mic kagaya ng sa ibang podcast, hindi yung ganyan yung ano nyo, mag-invest kayo. Kinangina mo, 19 mil to para sa kalaman mo. 19 so 40 rin yan. Tayo na, eto na yun. Nagano nga kami kasi pag may wire, pwedeng malikot sila. Ito mga nag-quit to na may biso So malikot yung mga kamay niya. May nagpipidget yan kasi naglalawa yan kung matanggal yung magalaw yung mga wire, feedback mo to, wala palang audio si Loco. So may withdrawal syndrome. So ako, wireless ang in-name ko dito. Wireless, ganito. Kaya pre ako, komportable ako dito. Good ito, ang gaan. Siguro madaling i-set up kasi. Yeah, siguro ko upgrade na lang dito yung kapag naglabas yung Comica ng bagong mas pure na sound. Lightings. Yung lightings ang mas gusto ko yan. Yung lightings talaga pre. Sa next lightings ang bibili natin. Alam mo malupit kasi sa wire mic, mas crisp. Mas crispy siya, sagad. Kung matitingahan mo lang ng... Hindi natitingahan ko naman. Pero, ang defensive do. Pero in majority ng Pilipino, hindi nila in majority ears ng mga tagapakinig, hindi nila masyado na yun. Bihirang tao lang. So isa daw na rin ng Soy Army. Welcome back, wala pa nga tanginan to. Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia. Soon sa buong mundo, malapit na. Kauna-una ang podcast na daily upload. Saan ka nakita nun? Comment down below kung may podcast na daily upload. 2 hours a day. Pag may na-comment ka dyan na podcast na daily upload, titigil namin to. Wala sila mga... Utangin na. Joshon, welcome sa Anti-Support Social Club. Let's get it. Kung binibitaw yung 2 hours ka, okay nang ina mo. Antok na agad? Ha? Hindi. Mobile lang. Huwag mong bitawan yung mga 2 hours. Okay. Ano lang pala, specials lang namin. Tangin na siya nagbitaw nun Abangan nyo. Pag nabili na kami ng body, 2 hours na. Tangin 2 hours kami last time. Tangin na, kuluntoy naman tayo. Kulang na lang humiga na rito sa sofa sa aga. Late ka. Check nyo yung upload 2 hours, naging 1 hour and 30, naging 40, nauubos kami. Ganito nga nangyari kasi nun guys, para alam nila, 6:30, gising na ako. Hindi, ito 7 banda, dumating na, maaga to. So, kasalanan niya ito, sinasabi. Tangina, dumating 10 a.m. Tangina, alpha male, walang accountability. Point fingers agad. Ang dami na namin, napagkwentuhan. Sabi ko nga, di ba, malilate ako, traffic, deep talks muna kayo. At least nakilala niyo isa't isa. Mas nag-deep yung relation yung dalawa. Gago, sobrang tagal niya, pre. So, nag-start kami 11 kasi ito kasi siya yung pinupuntahan namin dito Ito Carmona lang, 30 minutes. Pwede nga tumblingin. Ang nangyari... Okay nang sana si Del Monte pa ako Ang nangyari, cash out na ako ng bandang 2 p.m. Parang paloobat na ako. Kasi nga, aga ko nagising. Mahirap talaga yung pre. Mahirap yung 1 hour, 2 hours. Pero tingnan natin, basta masarap yung topic. Sabi ko naman sa inyo, may nirekomenda ako. Hiram tayo ng lakas sa energy ball. Ayaw nyo. Sa bato, buong inan yan. Gago ka. Kalayuan kita pag ganyan nakikita na sa mga bus. Tangin, ba't may dyan, lighter na walang ulo? Ako pag alam kung nagaganyan ka talaga, lalayuan kita. Kahit yung... Wala bang magaganon yun siya to? Ay, di ko alam. Mga ganun ka pa. Tayo na, ikaw ngayon unang judgmental sa akin. Based sa appearance ko. Sorry. Tangin na kupal. Pero, bago kayo magbato, magpakilala muna kayo. Pala. So, isa daw general ng Soy Army. Ingatan niyo yung pera niyo, ha? Ang puso ko, nasa agrikultura at magsasaka kahit galit siya to sa inyo. Ba't ako magagalit? Ito tangin na. Bini-brainwash mo yung mga tao. Junction point pare sa lahat ng social media. Puntahan nyo yung mga bigasan nito, tapos dumakot kayo, tapos kalat nyo sa sahig, bad tripin nyo yung mga bantay po. Gusto mo mag-amoy bad boy na may class na may asawa. Lahat available sa mga Shopee.
TikTok shop natin. Huwag kayo magbabato, masama Pero yan. ideal yun, pre. Ang binibitaw mo na gusto mo mag-amoy bad boy na may class na may asawa. Tangina, yun yung may asawa, yung pinakamahirap na goal para sa akin bilang lalaki. Mahirap yun, pre. Madaling magpakasal, pero yung ikakasal ka sa talagang, yung kagaya, yung ano kayo, yung complementary, yung parang destined to be yours type shit. Destined to Diba? be yours. Yung tangina yun, mahirap. Ato classes, supremo na mga liti mong classes na pangit. Na malapit na magpakasal. Legendary na ako sa 2026 2026 to, sabi papakasal niya. ako, pre. Pag nakapag-ubos ng utang, napuno yung mga sako ko doon. Dami ko sako bakal, plastic, BI, bote. Pag napuno yung mga kalakal ko, papakasal ako. Rainbow Gang! Ato classes, legendary na sa social media. Legendary ba sa may bagong page, legendary ato classes. Ang sasabi ko, legendary yung pangalan ng page. Legendary, tongin naman, bis mo, ganito lang. Pinapaunahan mo na yung comments eh. No? Oo nga, hindi, alam ko na eh. Basta, kaya nga yun yung sinasabi ko sa'yo, pre. Part siya ng... Nakakabisan niya kasi mga sinasabi sa comment. Part siya ng Nagbabasa marketing. siya. Kasi nga, ako nagbabasa ang comment. Sabi niya, ako di ko binabasa yun. nagbabasa rin ako. Auto-disregard yan. Maganda kasi siyang parte ng dapat malaman mo yung damdamin nila eh. At just to clarify, nagbabasa din ako, pero not to the point Hindi mo na, ituturok sa ugat mo. na binibigyan, basta ganun eh. O, hindi mo sila bibigyan ng power sa function mo. Hindi ka maapektuhan. Ano lang, parang key points lang siya na parang. Kasi may mga ganun din ako na nabasa ko dito na sinabi niya. Tapos chinek ko yung ginagawa. Oo nga no. So, ma-improve mo. Kasama Okay. talaga yun yung... Parang self-reflection. Yeah, lang. parang kasama talaga yung criticism. Kasi nga, ultimo kasi Jesus Christ may haters eh. Tangina yun, nagpapagaling yun, nagpalakad ng pilay, yung bulag nakakita may haters eh. Tayo ba na may mera sa internet lang? Kung Diba? TV nga may haters, ang bayad-bayad, diba? Sobrang solid nun yung dalawang upload. Naiyak ako. Niya ka, pre. Oo, Tolo ayun loha mo. naiyak ako din. Galing puta, sobrang solid. Tsaka ang galing ng concept na yun, yung may random siya na tao na Tangina yun ang nakita. trip, no? Wala Yun ang pang trip. gumagawa nun, pre. Tangina yun ang trip. Pre. Random na Pinapanood nga namin yun eh. Dalawa kami dito eh. Nung nagpa-hupa ako ng rush hour ng Yok bagay. siya to. Tangina yun magandang Kailan trip, yun? pre. Anong pumunta ka lang dito? Oh, pinilay ko dito. Hindi pumunta nung pag-uwi mo. Last time, tapos andito lang ako eh. Nagpahinga ako saglit, pa-cool down ako eh. Tangina, sabi ko sa kanya yun, ang trip pre, no? Bablog sa labas, tapos capable ka, resources-wise, di ba? Pwede kang mambago ng buhay ng konsino. Ganun yung ganun yung parang, ewan ko, goal ko rin yung mga ganun eh. Yung sa sobrang dami kong resources eh, meron akong random na tao na papagandahin yung buhay. Yung mga pangarap ko, yung mga ganun, sarap. Parang same nung nangyari kay Ray, tapos kay Senate. Ako pa na random meet lang din sa Japan. Tapos ngayon, ang yaman na ni Ray. Talaga, puta. Yung yung parang Chinese. Parang nagdiniga-niga din. Niga. Kagod. Oo, ang galing ng Parang binali same yung lang buhay. din na gano'n. Pero sana, etong bago nakilala ni Kong, alagaan niya. Yung biyayang dati, tangina si binigay. Kulob, love trip, no? Wala siyang tama eh. Yun ang downside para sa akin, pre. Yung meron kang random na tao na... maka-encounter ka talaga ng red flag. Pero, kumbaga, hindi siya pala yung tamang tao na bigyan mo ng ganong opportunity. May mga ganon eh. Pero nakakatuwa Meron, kasi nga, meron. nakakatuwa sa part ni Kong kasi nga parang hindi siya nawawala ng pag-asa na meron dyan, somewhere, kung saan dyan, meron dyan na deserving talaga. At yun yung dapat niyang makita nung taong na-invite ni Kong na hopefully sana wag magaya sa iba na sinayang yung opportunity, Yeah. diba? Kasi may mga, correct, may mga tao kasi na binigyan ng fame, binigyan ng kayamanan, pero hindi pala sila para doon. Yeah, Ang ending, binabalik pa rin sila ng tadhana kung para saan lang talaga sila. Hindi sila para doon, so naniniwala ka na merong mga tao na hindi sila para doon. Kasi ako naniniwala ko lahat ng tao deserving ng lavish life eh. Ako, ang paniniwala ko kasi tol ganito eh, kakalaroin ko. May mga taong sumikat na hindi talaga dapat sila sikat eh. Gets mo? Parang tumagos sila doon luckily hindi dahil winort tinrabaho nila. Iba kasi yung tinrabaho mo, alam mo at least yung ginagawa mo. Alam mo kung paano mo na-craft yung fame. Alam mo kung paano mo na-craft yung hirap. Hindi siya basta-basta mag-slip away. Kasi yung ibang tao na binabanggit ko, nabigyan ng swerte, opportunity, fame, pera. Tingnan mo, hindi nila tinrabaho. Ang ending Lusaw lang din, nawawala lang din agad. Oo, nawawala.
Correct. So, prone sila doon. So, sana, etong bagong nakilala ni Kong, hopefully, sana, I wish, ako, inihiling ko na huwag niya nang sayangin. Oo. Tsaka komento lang din, no? Kasi yun naman din ang pinakita nila na nakitaan ko ng red flag yung tinulungan niya. But also, yun na yun, it is what it is na yun, natulungan na yun, at nasabi naman niya. Sino Kulog? Hindi, yung isa, yung si Tropa, yung bago. Yung bago. Si Aaron, nakita mo si pangit? Aaron. Nung una kasi, tinatanong siya kung... Kasi willing talaga siyang tulungan ni Kong. No? So, pero kaya nga tinanong siya, nakulong ka na ba? Tinanggi niya ng uda. Oo. Which is dapat naging open siya, pero sinabi niya nung papunta na sila sa DFA. Lagi pre, I understand. Oo, kasi pag nakita mo yung- si Kong ngayon, pre, pag nakita mo si Kong sa public, opportunity siya Opportunity Para siyang nga. dolyaris na naglalakad So, kailangan mo talagang best foot forward, palabok, walang dents. Kailangan, ganun siya no? Tingin ko pre, kaya hindi niya naamin agad nung una. Masyadong bigla. Yung tanong. Oh, bilis nun nangyayari. Tsaka bilis nun Ang nangyayari, bilis nung pre. tanong, di ba, kumakain lang. Pak! Oh, baka nakulong ka na. Pero, hindi Parang di niya napag-isipan. Oo, hindi niya na proseso. And alam mo naman, sa buhay natin, yung usapin na yan, hindi basta-basta ma-open agad ng gano'n-gano'n. Yeah, naiintindihan ko naman. Takot din siya i-judge. Tapos nasa number 1 vlogger ka pa, Yeah. with Talaga? camera. So ako naiintindihan ko siya ba't hindi niya naamin agad, pero nag-gets ko yung point mo na sana direkta Yeah. mo nang inaamin. Bahala na sila. Kasi yung pinanood ko nga siya na mabuti kasi, alam ko, nasa isip niya na rin pre, na sabihin. Kaya nung unang question, sabi niya ni Kong, nakulong ka na ba? Alam mo, sisinungaling yung tao pagka hindi sinagot Malimatay. Ganun lang. Oo. Sabi niya, gumano lang. Gumano. Tapos Sabi, pinalo ka. Baka may record ka. baka may record. Wala, sir. Diyan na. Pero tayo na. Yung DPA. Pinakita yun sa DPA. Wala ka na talaga siya. Tapos sa sasakyan, ganun nga siya. Pero nakakatawa kasi nga parang, wala na, isa't isa na. Boss ko, hindi ako makakapasok dyan ata, hindi ako makakasama na dyan. May record ako nakulong ako. Nakakatawa, parang... Sabi ni Kong, tapos na, di ba? Pagbayaran mo naman, di ba? Oo. Nakakatawa. Yun lang. Sabi nga natin, red flag is lang naman, sign lang, but hindi naman yun talaga yung ng tao. Kailangan mo pa talaga siyang makilala. Correct. Ang nakakatawa lang doon sa ginawa nung lalaki is hindi niya pinatapos yung Yung araw na hindi niya rin inamin. Kumbaga, Solbagad. Parang sinod niya rin agad. walang 1 hour yun, yung pangyayari na yun. No? Baka may ganito ka, kumain sila, lakad paluneta, solbagad. So, Siguro problema nun kung Galing. pinasok na siya ni Kong, saka niya sinabi lahat ng... ganun yung naging na problema bullshit. ng previous. Ano ba yung problema ng previous? Yung naging problema ng previous yung parang may kinukursunada siyang babae na part nun, timpayaman, na crush ko to. Tangan na, tapos parang kinonfirm ni Kong, single ka ba? Ganto ganyan. Sinabi niya, oo, tapos biglang may jowa pala. Yun yung naging problema nun tapos... Kulong? Oo. No, parang Kasi ginugusto niya yung kapatid ni B. Ginugusto niya, crush ko talaga yun. Gusto si rin Eve. siya. Hindi. Pero mini-mission niya. So si Kong, ang galing create siya agad ng something, di ba? Okay, music video, dalawa kayo, mag-compose ka ng kanta, tangina, wish siya agad, pre. Ganon kalupit na opportunity si Kong, tangina, dinampot siya. Binibini Kong din, no? Tangina, wish bus agad, tapos i-MBhan yung kanta, ang love team mo, yung crush mo, ganito ganyan. Kaso dahil nagsinungaling ka. Napanood ko yung side doon na parang nirereklamo lang nila yung sa hotdog daw inuubos. Para sa akin, Wala na, naglabasan na lang yung Wala mga na, red flag na baon na iba. yun, pre, Pero yung mga gano'n na, maliliit na lang yun, small details na lang yun. Parang ang pinaka-main talaga doon, ba't siya naging red flag? nakakainis ka. Sinungaling, ba't ka Nakakainis sinungaling? ka as a person, kumbaga. Yun nga nareklamo ni yung isa, yung asawa ni Juni Boy, parang yung hotdog kasi ni Mavi kinakain for me. Tangina, multi-millionaire na kayo lahat din, hotdog pinoproblema mo. Para sa akin, nung narinig ko yung reklamo ng babae na yun, hindi na talaga yun yung problema Naiinis na lang sila doon sa person kasi yung person masyadong kainis-inis talaga siya. Kainis-inis talaga yung pre. Kasi pinanood ko siya, tol, tangina, hindi siya genuine Hindi siya genuine, dishonest siya, tapos Sobrang red flag talaga Talaga siya. talaga magiging Red flag genuine talaga yung bro. yun, Kasi yung- may para sa may saltik yun. naawa ko doon sa lalaki na yun. Yung Kailangan niya ng gabay. pagsisinungaling, pre, negative talaga yun. Yeah. Pagsisinungaling, tsaka hindi, yung issue niya na yun, parang may umampo na, may tropa may tropa na binahay siya, pre. Tropa na na negosyante rin, tas taga live sailing ka dito, yung tropa ko na, hindi ko napapangalanan. Pakala mo. Ganun na rin yung naging issue niya, Trending parang dishonesty din. So sobrang sablay. Dishonesty, nauna yung take advantage. Yeah. Gusto niya kaagad pumalo. Parang alam mo yun, hindi niya alam na ang mundo ay puno ng pagtatanim ng magaganda dapat.
Tanim muna. Correct. Tanim. Ang mundo, ito nga si Doc, napag-usapan niya namin kahapon eh. Ayaw, may episode sila. Saan i-upload yan? Sa amin sa Kailan? YouTube ko. Baka this week. This week sa anong YouTube channel? Sabihin mo, promote mo. Sa DAO. Search nyo lang sa YouTube yan. Ano nga eh, he's willing to pay 2.5 million, 2 million dun Si sa Doc? mga dating naging mentor. Nagbabayad siya dati, pre. Parang, sinabi naman niya to sa podcast, no? Parang $36,000 ang binayad niya doon sa malapit na mentor niya na PT Red, na mas marami ng matanda sa kanya eh. May tinurong isang sobrang gustong-gusto niya matutunan talaga na bagay. So, nag-stay siya doon na parang ilang weeks para OJT siya, blah blah blah. Kahit PT na siya, kahit registered na siya. Para matutunan yun. So, ang point ko lang dito, gusto kasi niya kumabig agad. Napanood ko yung vlog eh. Parang pera agad, puro pera ang inaano niya eh. Hindi niya naiintindihan na tangina, nasa iyo na lahat yan, no? Nandiyan ka na sa tamang posisyon. Nasa opportunity ka na eh. Masisira yun pagka bunga agad ang gusto mo. Correct. Ang gusto ko lang naman iparating sa inyo dito, mga soyko, no? Pag may dumating sa inyong swerte, sipagan ninyo ng sobrang dami. Maging grateful kayo palagi at mahalin ninyo kung ano yung dumadating na blessing sa inyo at magpasalamat kayo sa Panginoon. Kasi sila, yung mga ganong klase ng tao, nakakalimutan nila magpasalamat. To the point na hindi sila nagiging grateful sa posisyon nila. Kabig sila ng kabig. Nakakalimutan na nila magpasalamat sa meron sila. Doon yung nagkamalitiin ko eh. Kasi kung grateful yung pre, nagpapasalamat siya palagi. Ha? Yeah. Hindi siya mang-aabuso ng tao. Hindi siya magsisinungaling sa tao. Kasi yung grateful siya na kasama niya itong mga mabubuting tao sa paligid eh. Diba? Sila Kong, sila B, sila Juni Boy, yung asawa ni Juni Boy. Kung lagi siyang nagpapasalamat. May saltik yan, pre. Biruin mo naman, pag silosa mo yung anak nung tao, di ba? May matino ba yun? Akala ko joke lang yun. Hindi totoo yun. Sinabi niya yun eh. Di ba? Nagsiselos siya. Nagsiselos sa ulo sa anak ni boss The fuck? Hindi na kasi ako pinapansin. Dati ako yung baby niya. Sak ng putya ka, hindi ka matino pa rin. Kaya nakakaawa eh. Kailangan niya ng gabay, tingin ko. Pero sobrang ito ang matagal ko nang gustong i-share, pero share ko ngayon. Yung Kong TV instances na yan, sobrang laking moral lesson niya, pre. Like for example, yung kay Kulob lang eh. Nag-ugat yung pagka nasayang yung opportunity nung kay Kulob ex Kong. Kasi nga, hindi siya nagpakatotoo. Di ba? Tinutulungan siya, ginagawan siya ng oportunidad ni Kong, ganto ganyan, babaguhin buhay. Pero di siya nagpakatotoo. Diba, love team sana, may jowa ka naman pala. Pero kung nagpakatotoo siya, iisip si Kong ng ibang trip eh. Kung paano hindi naman kinuha ni Kong yun as, kukunin kita kasi ilalove team kita sa kapatid. Hindi naman eh. Kinuha kita kasi tutulungan kita. Sino ka, anong kailangan mo. So, check yung maigi yun, na ganun yung oportunidad, pre. Ganun yung mundo actually. Kailangan mong magpakatotoo eh. Di ba, or bakit kasi niya pag minimission yung babae? Low IQ eh. Di ba? Low IQ na lalaki. Siya, eh. Tapos doon pa siya sa loob nagmi-mission ng babae. Tangina ba't hindi na lang sa labas? Pero tignan mo, dahil lang hindi siya nagpakatotoo, na-fucked up lahat. Kaya maraming Pinoy, mabilis lang, maraming Pinoy, ang fucked up yung buhay, napapansin mo, ilang years na, walang nangyari, ganito ganyan. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, di ka nagpapakatotoo eh. Alam mo na sa sarili mo na parang hindi sapat yung kinikita mo, hindi sapat yung mga ginagawa mo para kumita ng gantong gusto mong amount. Tapos, inuulol mo sarili mo, di ka nagpapakatotoo. Pag may nagtanong sa'yo, gusto mo ba ng side hustle, gusto mo ba ng ganito ganyan, di okay naman ako eh. Okay naman ako sa sinasahod ko, okay naman. Bukang bibig mong okay ka naman, kahit hindi ka nagpapakatotoo. So yung mundo, never naman nag-know yung mundo eh. Narinig ng mundo, okay ka naman pala eh. Fucked up yung buhay mo, ilang years na, walang nangyari. Ayaw magpakatotoo eh. Yeah. So magpakatotoo kayo, hindi ka masaya. Sabi mo, hindi ka masaya. Aminin mo, hindi ka masaya. Kulang yung pera mo. Admit mo na, kulang to, kapos to. Hindi ito sumasapat. Magpakatotoo ka sa sarili mo kasi hindi pwedeng hindi ka magiging genuine sa kung sino man. Nang ikaw niloloko mo sarili mo. Tsaka walang, tatandaan din nila na walang improvement kung walang lapses. Yeah, yun, diba? tama. Kung hindi mag-i-improve ang isang kotse, hindi gagawa ng improvement or upgrade ng isang company, ng isang kotse, kung walang negative feedback galing sa mga customer. Kailangan marinig mo sa sarili mo or ma-acknowledge mo sa sarili mo na meron kang mali
may kailangan kang improve para ma-improve mo, ma-work mo. Kasi kung lagi ka lang, okay lang ako, masaya ako, ganito, ganyan, hindi ko kailangan ng pera kasi hindi man niya dadalhin sa langit. Nakakainis yun, pre. No, hanggang ngayon, nandyan ka, hindi ka tuloy madala sa langit kasi nandyan ka lang eh. Inis yun, pre, yung phrase na gano'n, yung ako di mo rin dadala sa langit. inis na inis din ako sa ganyan. Kaya maraming Ang gago, no? Kaya maraming mga kalalakihan ang pansin nyo yan, ilang years na paedad kayo ng paedad, pahugis kayo ng burat ng pahugis ng burat. Mukha na yung ogag. Di ba? Wala nang improvement. Kasi nga, pag tinanong ka, okay ka naman. Okay naman ako eh. Hindi mo naman madadala sa langit yan eh. Nakakainis yan, Pag pre. binaril ka rin, wala rin yan. Mga ganun. Para sa rekta, loser mindset talaga yung ganun. Yung hindi ko madadala sa langit, hindi ko madadala sa kabaong. Laging ganun. Yeah. Bakit mo iniisip yung kamatayan? Ito, buhay ka ngayon. Bakit hindi mo i-workout habang buhay ka? Bakit ko gagawin yan? You only live once. Tangina mo. You live daily, gago. Ganito kasi yun eh. Wala na akong kaibigan ngayon na ganun, pre, yung di mo naman madadala sa hukay. Ayoko ng mga ganung tao. Kasi ako, ang prinsipyo ko dyan, oo nga, hindi natin madadala to sa hukay. But at least, enjoy man lang natin kung ano yung kaya nating maabot sa mundo. Tangina, alam mo nang hindi mo madadala sa hukay, tas yung experience mo dito sa ibabaw, para ka rin nasa hukay. Ay, puta, diba? Totoo. Tangina, parang dito ka sa ibabaw, galingan mo dito sa ibabaw, experience mo tong ibabaw, kasi nga pare-pares tayo soon, mapupunta tayo sa ilalim, loko. Saka pre, hindi naman porket ikaw mahilig ka sa ganyang moto, makinig ka. Hindi naman porket hindi mo madadala sa hukay ang material, bawal mo na enjoyin habang buhay ka. Hindi ganun ang mundo. Saka, don't be selfish as a man dahil pwede mo itong ipa-enjoy sa anak mo, sa magiging anak mo, sa asawa mo, 'di ba? Kaya mo ginigrind yung mga bagay-bagay. Man, mabalik lang doon kay Kulob, ano? Kung halimbawa may dumating sa buhay ninyo, kung may dumating sa buhay ninyo na makahanap kayo ng malupit na mentor, kaya nila kong TV, na mababait, na galante at okay talaga, aralin ninyo kung paano sila napunta doon. Tanungin ninyo. Mismo. Tignan ninyo yung routine nila. Talaga. Kung ako nandun sa Payaman House, pre, una kong pagmamasdan yung routine ng mga tao. Totoo. Yeah. Go-observe ako ng sagad. Yeah. Anong oras sila pumipitik ng trabaho, anong pahinga, anong ganito, anong mismo. ganyan. Kasi imposibleng magkano sinasahod nila, nakaka-curious, no? Pag nakita mo yung sahod, putang ina, paano yung ganyang sahod? Tang ina, pre, nakakaano makatingin ng... Diba? Magkano yung pinakamalaking sahod na nakita mo, yung personal na parang paycheck ng isang tao? Hindi pa ako nakakita. YouTube lang, YouTube. Sa akin meron, di ko pa pangalanan sa Facebook. Sa Facebook, di ko pa pangalanan. Sa buwan, 15. Akin 5.2. 15 pre, 15 million pre. Yun lang, nalulula na ako eh. Yeah. Ito pa 15. 15 million Facebook 1 month, di ko pa pangalanan. Pero putang ina. Baliw na baliw ako nun. Pangalanan mo na. Grabe. Nabaliw na baliw ako nun. Bayaw yun. KMG nga eh, 13. Naka-experience ako. Sa Facebook ng kasagsaga, 1.1M, 1.4 ganun. Sambuan, no? Sarap. Yan, sarap. Pero posible siya, no? Na wala namang yung mga sumasahod ng ganun versus sa hindi sumasahod ng ganun, anong pinagkaiba nila? Unang-unang pinagkaiba nila. Ano? Yung putang inang moto na yan. Yung mga sumasahod ng ganun, sure walang principle sa utak na di mo madadala sa utak yan eh. Contento naman ako sa meron ako eh. Okay naman ako eh. Hindi man nagugutom eh. Ang iniisip nun pare, number one, for sure ako, paano ako magkakaroon ng ganun? Yeah. Yun. Mismo. Ganun yun. Mismo. Makaka-inspire kaya. Oo. Diba? Kaya maraming mentor and coaches na mas gusto nila na, kunyari na naka-interact mo sila, ang gusto nila, how, puro ka ganun, how, paano yung ganyan. Yung iba kasi ngayon nauuso na yung ganyan eh, dumadali na yung buhay pre dahil sa mga mentor dahil sa mga coaches na mga umalagwa sa buhay eh. So nagbibigay sila ng value, ng knowledge. Ngayon, ang red flag sa kanila, yung kunyari, gusto ko po sanang magpa-coach, magkano? Yun na, nasa magkano po ba magpa-coach? Sablay eh. Pero, coach, ganito, gusto ko ma-achieve yung ganito. Gusto ko yung ganito, gusto ko yung ganyan. Paano? Ano-ano yung mga gagawin ko? Mas gusto nilang turuan yun eh. Maraming coach pre, maraming mentor pre, putang na, di nga nagpapabayad eh. Magugulat ka yung net worth ng ganitong tao, tas pag nakita niyang genuine ka, gusto mo talaga umalago, di naman nagpapabayad eh. Kasi nga yung mga yun, natagos na nila yung pera pre. Nasa giving value na sila pre. So, ang pinagkaiba ng mga pumipera ng malaki sa hindi,
Eh, ang putang inang principle sa utak na yan, ayusin nyo yan. Huwag magpakatotoo kayo, yun lang, oh. Yung kay Kulob, kay Gong, di nagpakatotoo, na fucked up lahat. Kaya kayo na-fucked up din. Ayun yung real talk yung sarili nyo. Magpakatotoo kayo. Hindi ka, mukha ka ng ulul, alam mo yan. Ako, ganun ako, pre. Nung pagtingin ko sa lamin, tangin mo akong ulul, ah. Laki ng tiyan ko, wala akong tiyan. Di mo dadala sa uka yan. Ay, hindi, may tiyan, may laki ng tiyan ko. Wala akong muscle, di man lang ako makapag-polo na takin. Diba? Tangin na, workout ako. May missioning ko. Yung bobo. Tangin ng abs yan. Pag sinaksa ka, ganun din. Yun nga, isa pa yan eh. Isa pa yan. Boxing ka, di ba? Isang bala ka lang din naman. Pag binaril ka dyan, wala ka. Isa pa yan sa bobong mindset ng isang Pinoy. Kung walang pera, ang sasabihin, hindi ko na kailangan ng pera, hindi mo madadala yan. Pag lamya-lamya, payatot, o kaya tabatchoy naman, ang laging sasabihin niya sa mga nag-workout or sa mga nagtitraining, sabihin, ay, mabangga ka lang ng tricycle, patay ka na eh. Or yun, ganun, yung mabaril. Kasi may tropa akong ganyan. Nanonood sa atin yun. Masipag din mag-workout. Si Monching, shoutout sa'yo, Monching. Shoutout sa'yo, Monching. May mga tropa siyang ganun. Dahil napahiwalay siya sa tropa niya, siya yung nag-workout. Nakita mo naman yung katawan nun, di ba? Napahiwalay yun. Ngayon, yung mga tropa niya sa katawan, yammers? Bading. Hindi, ano rin. Parang tayo rin, nag-workout dito. Pero mas siya, bato-bato siya, pre. Champion. Pero nahiwalay nga siya sa mga tropa niya. Ngayon, yung mga tropa niya napahiwalay siya, laging yung sinasabi sa kanya. Monching, pag nabaril ka rin, wala rin yung training. Ayan, ganun. Isang bala ka lang din naman. Ganun, di ba? Pag sinumpak ka, ganun din. Di ba? Pag hindi kaya, madalas yan, pag hindi nila kaya, gagawa nga nila ng excuse na merong papatay sa'yo or isang bangga mo lang, ganun. Di ba? Kumbaga, defeatist mindset, yung mga ganun, hindi siyang victim eh. Kasi pag victim, parang kawawa ka. Yun, mataas pa yung pride. Tanga ka na nga, mataas pa pride mo. Diba? Mga ganun, defeatist mindset yun eh. Parang, yun, hindi nagpapakatotoo yun eh. Pag wala na silang mabala sa'yo, pre, kunyari, inayos mo nga yung utak mo, inayos mo yung pagkatao mo, yung lifestyle mo, yung pangatawan mo, yung mental mo, inayos mo. Pag wala na silang mabala, tanga na, sinuwerte lang, puta. Yun na yung last nila eh. Sinuwerte ka lang, tanga. Diba? Kaklase lang tayo. Pero tanungin mo, gusto mo ba ng... Kasi yung mga madalas magsabi nun, yung damit hindi na magkasya. Puro oversize na, tapos yung taba lumalabas na dito. Alam mo yun, pre? Yeah. Yung taba nandun, nandito na sa likod. Pero kung tatanungin mo, gusto mo bang maging macho, maging pogi sa mata ng babae? Oo naman. O anong gagawin mo? Yeah. Diba? Ay wala eh. Isang bangga mo lang dyan, babaril ka lang. Okay na, bobo eh. Alam mo yun? Maliliit na bagay matters, no? Kung gusto mong mag-improve ng kahit paunti-unti lang, maliliit na bagay matters. Ayusin mo muna yung thinking mo. Hindi naman malalim na thinking yun, pre. Ayoko nang tumaba. So, yung putang inang rice, isa, dalawa, laban na yan. Isa, dalawa, laban na yan. Tapos, para matunaw, magkikilos ako. Magkikilos ako, hindi ako ML, hindi ako manonood sa TV, sa sopa. Magkikilos ako. Kaya nagme-make sense eh. Nagme-make sense yung kung saan nanggagaling yung mga opinion na yun. Tignan mo yung itsura nun. Nagme-make sense. Di ba? Check mo yung result. Kunyari, magpo-post ka na nagmo-martial arts ka, nagbo-boxing ka, lagi may kita ka sa comment section. Tapos pag nabaril, patay. Ano ba namang klaseng katangahan yan? Laging, again, nagme-make sense kung saan nanggagaling itong mga komento na ganito. Kasi tanga. Kasi lagi lang silang surface level. Ganyan ang tanga eh. Tapos ma-pride pa, nalagila sa surface level. Gusto, kaya daw nag-workout, kaya gumagito para gumanda yung katawan. Hindi eh. Di ba may deeper understanding yan bakit nag-workout ang isang tao, bakit nagma-martial art ang isang tao. Hindi mo maintindihan yun kasi ayaw mo rin, pero malala pa, tanga ka kasi. Yun na yun. Walang transformation na inasnap. Kaya nga improvement yung tawag eh. Kumbaga unti-unti, step by step, day by day. So umpisa mo lang dun sa pag-iisip mo lang ng tama. Tigil mo yung mga ganyang putang inang moto mo sa buhay na pag magpapa-abs pa. Pag sinaksak tayo parehas lang dudugo. Putangin na parehas lang din 6 feet under, parehas lang din kabaong paglalagyan natin. Ayaw mo di ka hugis burat sa kabaong. Mga ganun. Ang daling kontrahin yan, pero tangin. Alam nyo ba, yung doktor ba yung napanood nyo? Kasi may napanood akong doktor, matanda na siya eh. Sabi niya, every 1 hour na nag-exercise ka is like nagkakaroon ka ng extra 3 hours life more. Oo. Baga parang hindi naman siya syempre literal na nga naman pag nabangga ka patay ka na. Hindi naman siya pero
parang ganun sa health. Sa health condition siya, kung titignan mo siya in a long run, parang mas matagal nga naman yung magiging lifespan mo. Yeah. Sagutin natin yung kabobohan na yun na yun, lagi sinasabi, aayusin mo sarili mo pag nabangga ka, ganun din. Tangin na, ito maniwala ka sa akin. Pagkasum ka po bang Pag inayos mo yung physical mo, bukod dun sa physical na ayos, yung disiplina mo tatalas. Pag matalas yung disiplina mo, yung money making basic, yayaman ka. Hindi ka mababangga sa kalye. Naka-helicopter ka eh. O kaya naka-land cruiser ka eh. Hindi ka mababaril kasi sobrang yaman mo, may bodyguard ka eh. Diba? Umpisa mo, disiplina yung sarili mo. Ayusin mo yung pangatawan mo, ayusin mo yung sarili mo. Hindi ka mababangga, maniwala ka sa akin. Yun, tama yun. Hindi ka mababaril, maniwala ka sa akin. Isa sa pinaka-suggest ko para maumpisahan mo yung pag-improve bago sa katawan at sa isip, no? Sa kama muna, pag bumangon ka. Mismo. Ayusin mo yung ano. Samahin mo Mismo, tangin mga basic na yun, baka yung punda mo, putang ina ng punda mo. Ilang taong ka na, baka 18 patas na yung edad mo, yung punda mo, aantay mo, hindi pa binabalitan ni mama eh. Tangin mo, ikaw na magpalit, maasan yung mga ano. Maayos yun, dapat naliligpit mo. Yeah. Tapos nagdadasal ka after. Yeah. May routine ka. Mismo. Bago ka maging consistent sa katawan at sa isip. And then follow mo na yung pagpo-push up. Kung wala kang kasi wala kang pan-gym. Ayoko sa mga nagrarason talaga, pre. Ito nga bro, punta tayo dyan sa rason na yan. Di ba? Pagdating sa ikakabuti ng isang tao or ikakabuti niya, ano lagi niya sasabihin? Di ba pag inaisip mo, sinabi mo mag-workout, ay, tanginang yan. Wala akong pan-gym. Wala akong pan-gym. Isang bangga mo lang. O sige pare, tara vaccine lang tayo. Putang ina, mababaril ka lang dyan, wala rin yan. Ayaw na naman. Pumira, tara pera na lang tayo. Tangina, hindi mo naman madadala sa hukay yan. Pag para sa kanila pre, negativity. Pero tignan mo sa bisyo, Ayaw nilang laging didepensa nila yung bisyo. Ba't ka nagiinom? Pre, wag yan. Dito ako masaya eh. Ba't ka nagiinom si pre? Pampatulog ko to. Pampatulog ko to eh. Pampatanggal stress. Putang ina mo. Hindi talaga makakaano. Hindi niya napapansin, pre. Kaya siya na-stress. Wala siyang pera. Paano siya magkakapera? Tangina, bobo siya gumastos eh. Pag nag-inom, mag-aambag. Babe, Yossi. Tangina, maliwala ka sa akin. Kaya ka malungkot sa buhay. Kaya ka stress. Wala ka lang pera. Actually, totoo. Pero sumasahod ka naman or may allowance ka mula sa ate mo, sa nanay mo. Kung napapalago mo sana, okay ka sana. Nagkakapera ka sana, lumalago. Pero dahil tanga ka, yosi ka ng yosi dyan, putang ina mo. Babe ka ng babe, inom ka ng inom, baka ng ina ka. Pag wala kang pera, mas stress ka talaga. Mas stress ka talaga. Putang ina mo, bobo. Nababatrip kasi ako sa ganun, pre. Yung mga nagrarason. Oo. Ito na lang eh, kung mga nanonood sa atin or kung meron kayong tropa, iparealize nyo sa kanila to, no? Na pagka napapansin ninyo na mas dinidepensahan ninyo yung bisyo, wrongdoings, kumpara dun sa mas makakatulong sa inyo, may mali na sa takbo ng utak ninyo. Okay, na kailangan nyo nang i-rewire mga pare. Reset ang utak, bro. Diba? Pag may tropa kayong ganun, kung pwede lang, nanonood kayo rito, yung tropa mo hindi, nasa inuman kayo, biglang nagrarason ng ganyan, tablayin nyo pare. Tablayin nyo pare, ano bang kabubuan yung anong mindset yan, bro? Ganun ninyo. Kasi, since tropa kayo, di ba, again, wala tayong pilitan dito. Pero kung nag-uusap kayo sa inuman lang or nasa gathering kayo, may reason naman na tablahin yung mga ganyang shit eh. Di ba? Huwag mong pilitan na manood dito, tablahin mo. Di ba? Kasi, bro, nasa circle mo yan. No? Mamaya-maya, malaylo ka ng konti, makalimutan mo manood ng anti-support,
mahahawa ka bigla dyan sa mga kasi lagi mo kasama eh. Di ba? Ayaw mo nang ganun eh. Hanggat maaari nga, pag merong sakit ng tao, papahingayin mo muna dyan, ika-quarantine mo muna. Hindi pwedeng kasama mo yan. Hindi lalabas yan hanggat di magaling. Same sa treatment ng tropa. Hanggat hindi magaling yung tropa mo na mag-isip, pagsabihan mo kung pwede, kung gusto nang magtanong, nagtatanong na sa'yo kung paano, o sige, saka mo sabihan na, hindi manood ka anti-support, or ito, sinabi mo, ito. Diba? Pangit yung mga ganyan kasama, bro. Kaya I suggest tablahin ninyo kung meron kayong ganyan sa circle. Diba? Tablahin ninyo or... Tingin ko kahit hindi na natin sila utusan tablahin, kusa silang malalayo. Parang ikaw, di ba? Yeah. Parang ako. Ito, di ba? Si Ato. Kusa kayong ilalayo ng destiny, no? Ng tadhana kasi hindi na kayo mag-aalala. Nagpa-vibe eh. Di na nagpa-vibe. Ayoko talaga din sa rason ng rason. Putang ina ng mga nagrarason eh. Putang ina nyo. And Pare-pares kayong ulul. improve day by day. Huwag mo kasing bigatan na ngayon, mag-start ako mag-push up, kailangan kaya ko 150. Huwag. Ang importante dyan, lagi mong tandaan, even 1% lang improve mo a day, okay na yun. Okay na yun. Yan. Totoo As yun. long as yung araw mo pataas, Yeah. paangat siya. Di kahit hindi naman strict na ganyan, kahit slant pa ganyan, okay lang. Basta ang ratsyada mo is pataas, hindi pa baba. Yeah. So, walang problema dyan. 3 lang kaya kong push up today. Okay lang yun. Ako nagsimula din ako sa ganyan. 3. Ang sakit na ng kamay ko. Yeah. Totoo. And then, umabot ng 50. Hindi nga ako isang nakakaisa eh. Ako di ako nakakaisa. Hanggang ngayon? Nang straight tayo nakaganto, hindi ko pa kaya. Hanggang ngayon? Galing ako sa payat Paano kasi. kung ipigil siya? Ba't di mo gawin? Hindi, tinatry ko gagi. Araw-araw kong sinusubukan. Ayun. Nagpa-practice ako araw-araw. Hindi, ngayon, nang inumpisan ko, yung nakaluhod lang muna ako. Yung naka-cross yung dalawang At least ginagawa mo, di ba? Tinatry mo. Oo. Tali-tali lang. Ginagalawan ko. Walang ina-instant. Di ko na pwedeng magrason. 3 sobrang hirap ko yung to. Sobrang hirap kung 3 tapos okay na ako for today. Yeah. Pahinga ako isang araw kasi sobrang sakit na kagad nun kasi sobrang weak pa ng arms mo eh. And then, pahinga isang araw, ginawa ko ulit. 10 naman, 20, naging 50. Alam mo, pag nakaka-50 ka na, 100, ang gaan na ng push-up mo. Magandang tip yan na sinabi mo yan kasi nga maraming ang takot po na mag-gym. Kasi lagi natin yan sabi, mag-workout ka. Hindi naman namin ibig sabihin na pumunta ka agad sa gym. For starters, di ba? Libre, push-up. Push-up. Tapos, push-up. Nagkaroon ka ng konting pera, sumahod ka. Oo. Bili ka ng dumbbell sa Shopee. Yan, magkano yun? Mura lang. TikTok shop, mas mura. TikTok shop. Kinangina. Kung gusto mo talaga ng bakal at mura-mura, bigyan kita ng tips sa junk shop. Oo, maraming dun. Pre, yun ang una kong dumbbell, pre, galing sa junk shop. Tapos, inis-is ko ng... inis-is ko ng liha. Tinanggal ko yung kalawang. Okay naman. Nagugulat ka pa nga dati, pre. Di ba yung dumbbells ng mga tatay natin dati, yung Semento. Semento, yung Gerber ba yun? Yung Boysen. lata ng di ba? Nido. Yeah. Diba? Gumagawa ng paraan eh. Di ba? Pero kasi, ang downside lang nun, okay, papawisan ka. Ang downside lang, hindi mo matitimbang yung tamang timbang doon. Oo, tama. Kaya iba na nilang weight doon eh. Tapos pag malakas yung pagbagsak mo, mawawasak yung semento pa unti-unti. Dapat. Pero yun nga at least gumawa sila ng paraan. No, diba? Hindi sila nagsabi, tangina yun yan, mababaril lang din ako. Di ba? Hindi. Gumawa ng paraan, nagsimento pa. Bumili pa ng simento tung wala pang Shopee dati. Di ba? Actually, uso sa street yan pare. Sa amin doon, yung puro bato ang namin So, doon. bigatan pa nga ako dun, pre. So, totoo lang. Tinry ko yun. Parang ang bigat eh. Kasi paano uneven kasi, pre. Tapos, syempre, ang laki ng tatalunin mong timbang agad. Di ka naman nagkakalas ng plato. Di mo makakalas plato. Isang bagsak na yun eh. Ito yung semento eh. Parang 20 kilo. Kaya ugat-ugat ka kagad eh. Masakit. So, yun lang. Kaululan yung nagrarason. At wag kang magbibigla ng 10% dapat improve ko agad. Mas magaan, mas maliit lang. Pero ang labanan is consistent in the long run. Yes. Isa pang life lesson na guys. Ang buhay hindi naman talaga yan agad-agad pabilisan ng success. Ang buhay is kung sino yung makaka-maintain ng success hanggang mamatay. Yun. At pahabaan ng buhay. Actually, pare, totoo. Wala akong pakialam kung mag-success ka ngayon pero 1 week lang tinagal yan sa'yo. It doesn't give a shit. Doesn't make any sense kung 1 week mo lang makahawakan. Hindi ma-appreciate, pre. Correct. Mas okay pa yung sa akin na dumating yung success ng 45 ako but na-maintain ko siya hanggang mag-70.
at mahaba yung life ko. Yun. Kesa naman sa halimbawa nakuha ko yung success ng ganito, 21 pa lang ako, 20. Walang lesson dun bro, sa totoo lang. Oo, wala. Risky Yung binigyan ka ng 30,000, kunyari, ito nga, nagamit ko yung analogy na yan dati. Kaya mas madali natin nauubos yung mga pamasko natin kaysa doon sa ipon eh. Diba? Kasi yung pamasko, binibigay lang yan. Yeah. Kumbaga, sa isip mo kasi, nawawire na atin agad sa isip yan na itong pera na to, madali ko tong nakuha. Wala tong value. Kasi binigay lang to sa akin ng tita-tita o ninong-ninong ko eh. Kaya madali siyang gastusin eh. Pero tignan mo yung ipon mo, mas takot kang gastusin. Kasi alam mo yung hard work eh. At hindi pera yung nagbigay ng lesson sa'yo doon. Yung pag-ipon mo, yung pagtitiis mo para nakuha mo yung ipon na yun. Yun yung lesson eh. Yun yung mas ma-appreciate mo yung bagay talaga na pinaghirapan mo kaysa dun sa instant eh. No? So, yun yung magandang lesson sa kanila. So, natuturo natin pare kanina yung paano mag-start mag-workout. Diba? Yeah. Hindi mo kailangan pumunta sa gym muna. Push up ka muna dyan. 10 reps per day, okay na muna. Sa tingin mo pare, sa business, kung in terms of money making, paano sila magsa-start muna? Alam mo par, pare-parehas lang talaga yung requirements ng mundo eh. Like for example, yun sa workout yun kanina, di ba? Nababad trip ka sa nagrarason. Nagbabad trip ka sa maraming reason. Tangina ganun din, ang dami ko ring tropa na binaba ko sila ng bracket kasi may bracketing ako eh. Ito pang playtime. Ito pang business. May mga tropa ako na inalis ko dun sa business bracket kasi nga, ang dami ring rason. Like for example, ito. Tangina, booming yung ganito ah. Nagbo-boom yung ganito. Tapos ilan pa lang silang ganito. Banatan natin. Gawa din tayo. Tangina, baka ano tayo dyan? Malugi tayo dyan. Paano pag nalugi? Puki ng inang... Hindi, patay tayo. Yun agad. Ang ina naman sasagot mo doon. Yun agad. Paano pag nalugi? Hindi, pag nalugi, at least tinry natin. Ganun sagot ko. At least tinry natin. Paano kung hindi? Ganun sagot ko. Sabi niya, paano pag nalugi? Paano kung hindi? Ganun, di ba? Pag yung rason nyo sa business, ganun. Pag ang reasoning mo, paano pag nalugi? Sablay na agad. Kaya pag may mga nakausap ako before nung kasagsagan na adik na adik ako dyan sa pagkausap. Before, tangina, adik na adik ako sa pagkausap ng ng mga startup. Kasi nga, sinishare ko yung values na nag-work sa akin. Kapag ang rason niya ay yung gano'n na, paano pag nalugi? Ay puto, paano pag tinatanong sa'yo yan? Turn off ba sa'yo yan as a businessman? Sa akin, kunyari. Bobo to ah. Parang gano'n. May naiisip siya. Kunyari, sinabi niya, okay kaya itong ganito boss? Yung ganito yung naiisip ko eh. Ganito yung ganyan. Sabi ko, tangina, pwede yan. O sige, banatan mo ng 10 ulit na ganito. Consistent, ganito. Paano pag nalugi? Para sa akin, tangina, ikaw mismo nag-doubt ka dun sa idea mo. Para sa akin, pag sa business, pre, wala kang wala kang nung contingency plan. Ako para sa akin sa negosyo, wala kang plan B. Di tsaka, totoo yun. Sa akin, di ba tanong mo kung sobrang red flag ba yung tao magtatanong ng nalugi? In terms of business, sa akin pare, red flag talaga yung tao na ganun. Kasi, dapat, pagpapasok ka sa business, alam mo yung idea ng business. Yeah. Na 50-50, lalo na pag startup. Diba? May chance. Oo. Pero hindi siya para i-mention mo, hindi siya para yun yung nasa laman ng utak mo. Oo. Kasi contradicting yun eh. Magbi-business ka nga na naniniwala ka sana na magbo-boom to, mamahalin to ng mga tao, magkakaroon sila ng kumpiyansa dito sa naiisip mo. Tapos ikaw mismo, paano pag nalugi? Tangina mo, ikaw mismo nag-doubt ka dun sa idea mo. Kaya sure, lugi ka talaga. Tangina, bobo ka eh. Bago tayo pumunta doon, agree ako doon, ganun ang kababagsakan na malaki tsansa. Pero kapag narinig kong ganun yung tao, di ko na kinukuha yung pera nun. Oo, pre. Oo, wala. Yan. Halimbawa, itong tao na to, balita ko nagtitrade ka, ganyan-ganyan. Palpalagay naman ako, kahit mga 200 lang, kahit 150 lang. Pasanib ako, laruin mo nga to, kahit 300 ko. Tapos ganun siya. Paano pagka bumagsak yan? Ganito, ganyan. Anong maan? Tangina, galingan mo, baka maubos yan, pambili kong puki ng ina mo. Huwag ka na. Huwag ka na. Huwag na. Kasi ang mahirap sa ganung klase ng tao, boy, sa experience ko, blamer yun. Talaga? Blamer. Tapos, baka masira pa kayong dalawa relationship. Malaki tsansa. Ikaw si nun eh. Correct. And, yung ganong klaseng tao na baka malugi, paano pag nalugi tayo, paano pag nalugi tayo? Hindi ka talaga palaban. Hindi ka para dito talaga. Hindi siya para sa business talaga. Huwag ka nang sumanib dito, dadamay mo pa pera ko eh. Ang ina ka, huwag ka nang sumanib. Daot ka eh. Kumbaga yun nga yun eh. Parang pag nagpapakara ka nun,
putang ina may kumontra. Oo. Parang ganun yan nagpapakara ako, sasabay ka sa akin, tapos tang ina kokontra ka. Tumaya ka sa akin 50, tapos nandoon ka sa krus 30. Kumbaga tang ina mo, sasabay kung sasabay. Yeah. May ganyan akong tropa, sumasabay ako sa kanya kasi wala akong alam dyan sa trade Pero pasabay nga ako dyan. Tapos wala nang paki doon. Yung 30 mo, 50 na, ano gagawin? Pagulong mo na yan. Ikaw na bahala dyan, galingan mo. Ikaw expert dyan labas ako dyan. Butangin na mo, natalo tayo. Dead ma. Ganun talaga. Hindi mo naman ako pinilit Yeah. Choice ko yun Accountability shit. Ganun talaga. And, yun nga, pagka nagaganon ko yung tao, pre, hindi ko kinuha yung pera. Wala Kasi na yun. hindi siya para sa negosyo side. Kasi pag usapang negosyo, ganyan, investment, dapat alam niya yung risk. Pag tinanong niya kasi na, paano pag nalugi tayo? Di nagkamali tayo. Mismo. Yung Mismo. decision natin, hindi nag-align sa hinihingi ng market. Kaya tayo natalo. Yeah. Pero, wag kang mag-alala dahil pag tayo nag-start ulit, mas matalino na tayo sa dating tayo. Talaga. Yun lang naman yung ganun lang ang business para sa akin. Oo. Kasi yun, kaya advice ako, wag na rin talagang kunin yung pera ng mga ganun. Madadamay ka pa. Madadamay. Tsaka kasi bro, ibig sabihin wala talagang alam sa business yun. Yung mga ganung klase kasi ng tao, ang akala nila sa business, equals pera kagad. Kayamanan. Hindi. Investment, business, lavish lifestyle. Hindi. Tangina. Yun, ang business para nga sa akin, isang ano rin yan ng sugal Tangina, doon pa Parang ako sugal din nababaon ang business Parang sugal din yan. Oo. Hindi siya para sa lahat talaga. So, pag Mahirap ganun, na. huwag na. Sa yan, hindi ko na kailangan. Ngayon, paano ka naman pepera? Di ba kanina, yung rason nga. O, paano pepera? Gusto ko ganyan. Yan. Hindi mo na kailangan ng komplikasyon ng complicated na na hindi mo kailangan ng komplikadong turo mula sa pinakamalupit na ganto. Siya ang successful sa gantong putang ina. Hindi. Lahat may cellphone, lahat may data. O ngayon tignan mo, may mata ka, may utak ka. Sino yung mga pumipera? Gagayahin mo lang. O like for example, bigyan ko example. Eto ang punyeta na to na sinisingot ko. Nakikita, eto. Yan lang ba sinisingot mo, pre? Oh. Yung isa, hindi. Ito naman, wala, bata ka ba, hoy? Matanda ka lang sa edad, pero sa ganyan. Eto, PSG ko to, pre. Talagang gusto ko siya, ginagamit ko sa off-cam. Ngayon ako, nag-observe ako yung yellow basket affiliate. Hindi ko na kailangan nag-affiliate ka? Ano ba, alpha male? Hindi ko na kailangan, di ako alpha male, pre. Survival ako, survival. Hindi ko na kailangan ng crash course sa kung sinong expert sa ganito. Yeah. Ngayon, kumausap lang ako. E-commerce shit. Kumausap lang ako ng mabilisan lang. Paano mapupunta yung, ito, sinisingot ko to, nakita ko to, available sa TikTok to. Paano to magiging yellow basket? Tinanong mo lang. Yeah. Nag-yellow basket yung partner ko, paano? Ganto ganyan, napin mo, lagay mo sa showcase mo. Okay na. Etong 120 na tong binibili ko. Dahil yellow basket ko, ginaya ko yung ginagawa nyo, nung mga nakikita ko, tanga na, yellow basket gusto ko rin. Hindi ko na kailangan bumili ng mamahaling course or advice sa kung sinong putang inang Poncio Pilato. Umpisahan mo lang. Ginawa ko siya nung una. Sabi ko, tangin na, si Auto naman ako, famous naman ako. Bakit ang bumibili pa? Dalawa-dalawa. Tangin na ngayon sa isang buwan, tangin na parang naka-1,000 ganito ako. Sa isa nito may 11 ko. Di, tangin na, ang laking bagay na, di mapapulot yun. Yeah, free money in the air. Yeah. Ngayon, yun yung step 1. Observe. Step 2, lunukin mo yung Pride mo. Oo, wag ka mahiya kasi yun, para sa akin, kaya magaling mag-isip ng rason ng Pinoy or ng tao para mag-proceed. Kunyari, eto, magpo-proceed ka, eto, pepera ka, eto, lulupit ka. Kaya siya nag-iisip ng rason para hindi gawin yun, nahiya siya. Tigil mo yung hiya. Putang ina, tigil mo yung Gagi may hiya. discrimination niya sa e-commerce pag nagbebenta ka ng Nagtitinda, dropshipping. Inong yan. Nagda-dropship Ang paalam ka. dyan. Basagin niyo yung hiya. Kasi yung hiya, hindi kayo papakainin ng hiya. Bigyan ko kayo ng example, paano pinasarap ng pagiging matigas ang mukha yung buhay ko, nung bata ko. Nung bata ko, hindi ako nag-elementary, inaasar ako ng mga kalaro ko kasi nagbabasura ako. Kami nangongolekta ng basura dun sa akong sang subdivision dun sa amin. O gagawin namin yun, kami mag-segregate, ako yung nakasign sa Kaya sa pala nabubulok. basura ugali mo. Mismo. Hindi, kami nangongolekta ng basura. Aasa rin ako ng mga kalaro ko. Ano sabi? Hindi ako nahihiya. Batang kalye ako Wala, bala ka dyan. Inaasar ako, basurero, ang baho. Tanga, naligo naman ako Tas pagdating ng hapon,
Oh, tangina, may 100 ako dito. Sa gilid ng ano ko. Kayo wala. Nasa garter yan, boy. Oh, may 100 ako dito, tupi yun. Tapos di ko titipirin yun. Kasi alam kong sa Wednesday, meron ulit MWF yung hakot ng basura eh. Pang-crossfire mo yan. Talaga, Oo, counter-strike agad yun. Tapos food trip pa ako Papalibre nun. pa sa iyo yung mga yun. Mismo, tangina, 15 yan. pa per hour nun. Para lang sa kalaman nyo, mag-honor ako dun. O diba, hindi ako nahiya. Hindi ako nahiya, may opportunity. Kaya O, pala amoy basura yung headset dun sa shop nyo. mismo. Hindi naman naliligo naman ako, pero yun yung sinasabi ko na hindi ako nahiya. Sa murang edad, di ako nahiya. Kaya pala Nakatingin ako ng baho ng pera. keyboard. Maraming Pinoy kasi bro eh. Kasi kung gusto yung Yung ganito. Ayun. Puta na. Kaya pala puro libag. Ganun nga. Pag nakita ko yung mousepad maitim-itim, sinasample ko pa eh. Parang abon. Ang ina may kulangan yung Putang ina, monitor. tapon mo eh. Lalaro ang ganun. Kaya, Tanggal Bawal hiya. ang hiya. Tanggal hiya is equals to pera. Yeah. Same thing sa ganito. Mas wala- Nakakahiya magsalita sa harap ng camera. Kasi sabihin sa'yo, trying hard, pa-famous, ginagaya si ganito, ginagaya si ganyan. Eh ano? Yun ang nag-work eh. may nagsabi niya, ano, podcast pa kayo, ganyan. Wala namang nakikinig, hindi naman kayo sikat, wala namang nakikinig. Kaya nga nagpa-podcast kami. Hindi daw tayo sikat. Oo, tsaka Kaya yung nga ano- nag-upload kami. Tangina Kaya nga nirarakot eh. Bobo ka rin eh. Tangin na may nag-comment. Tangin na mo, number 1. May bobong nag-comment. Number 1 male podcast sa buong mundo. Views nyo 5K. Tangin na mo, kaya nga daily upload. Consistent eh. Disiplinado sagad eh. Yeah. Check mo next year, gago. Ano ngayon? November 6, 2025. Check mo November 6, 2026. Punyeta ka. Gago, clip ko to. Akas na yun. Check mo, gago. No? Oo. Paano transition? Dalawa na lang kami, namatay yung isa. Ay, No? tangina na I rebuke. Holy Ghost fire. I rebuke, yeah. Holy Ghost fire. Akala ko ba tigil na yung ano? Yeah. Ikaw kasi nag-umpisa kanina. Ay, ako ba? Hindi, at least maganda yung Nag-rebuke na Hindi, siya. gago, maganda yung practice na naumpisa natin ngayong araw. Pag may negative, rebuke na agad yan. Holy Ghost Rebuke. fire. Yeah, rebuke. Again, tangina, yung Yung ulul dyan na game. nagsasabi na, tangina, number 1 male podcast, yung views 5K pa lang. O, tangina mo, November 5, 2020, ay, November 6, 2025, o, check mo, next year. Tututukan namin ng sagad Yung to mga eh. ganun pa, walang alam kasi sa process talaga yan. Bobo yan eh, Gago, gago, putang gago. ina niyan, nakaabang lang yun Isa sa yun. Wait. Isa yun. Ang laki na nga na improvement eh. Tinignan ko yung 2 hours natin. Parang Talaga? 9,000 views. Oo. Alam nyo ba guys, no, nung nagsisimula pala yung anti-support, number 1 goal namin tatlo is 1K views Oo, consistent 1K. every Consistent day. 1K. Consistent. And then dumating yung 3K. Consistent. Parang, Oo. Big deal na nga sa atin Gago yun ka, eh. nag-1K kaya. na. Gago ka, nag-1K na. YouTube yan, di nga kasa dito yung subdivision eh. Tapos ngayon, nagpa-5K na. sinong makikinig ng 1,000 people ng 30 minutes video? Talaga? Inang yan. Yung mga ganun pare, hindi maalam ng process yun. Isa yun. Yung nagsabi doon na hindi naman kayo ano. Sure, naniniwala sa concept ng loto yun, yung mga ganun. Oo, hindi. Tsaka yun yung One isa time, sa big mga time shit. naniniwala na hindi dadalhin yung pera sa kabaong, mababangga ka lang pag nag-workout. Tapos Yung pag mga ganyan nagpag-giveaway yun. ka, gagawin niya yung mechanics, sasali din siya. Ang ina Pero mo, going back, no? bobo ka. Panoorin nyo yung Anti-Support Social Club para parang ano ninyo, reviewer ninyo. Ano ba yung term doon, Josh? Yung parang pang-brief ba ulit? Ang reminder, ganun. Reminder ninyo sa araw-araw. Yeah. Kasi every episode, sinisigurado ko sa inyo na magigising yung sarili ninyo, yung Yeah. kaluluwa ninyo. Mas lalo ka maaapoyan, mamomotivate ka. Kung sakali mang may mga nasabi kaming narinig nyo na sa sinabi namin noon or sinabi ng ibang tao, at least nare-remind ka every day sa Yes, sir. goal na tatahakin ninyo. Tsaka alam ninyong consistent. Kasi yun at yun ang sasabihin talaga namin. Kasi yun yung ginagawa namin talaga. Correct. Yun na nga yung best practice, Fred. Tandaan nyo kaming tatlo, hindi kami successful, hindi pa. Hindi pa kami nakakatagos, hindi pa. Kumbaga in the making pa, hindi pa kami successful, hindi pa namin natatamaan yung gusto naming tamaan sa buhay. Hindi pa. Kaya nga tinatrabaho namin. Check nyo rin sa mga, may kanya-kanya kaming platform, may kanya-kanya kaming shit sa buhay, may kanya-kanya kaming ginagawa. Mache-check nyo naman yan na hindi namin tinitigilan. Kumbaga ngayon, ang ginagawa nga namin, sinasabay namin kayo. Yeah. Diba? Yeah. Kumbaga, andito na kami sa experience, andito kami sa journey. Why not makapagsabay
Yeah. Hindi naman namin sinasabi na pag nanood ka dito, sumabay ka sa ginagawa namin. Pero kung namumove yung buhay mo, nakaka-influence kami sa'yo, natangin na sila, lupit na itong mga to, daily upload. Oh. Pilipinas, Kahit sumabay ka na. Mismo. Eh, yung bang ganahan ka lang sa isang araw na marinig mo isang episode namin, tapos maapuyan ka lang, ganahan ka magtrabaho lalo, malaking bagay na sa Big deal na. Tangina, lupit na ito mga to, araw-araw, strict 3 PM may upload. Kaya nga sa malambig shoutout, di ko nakaisa-isayin yung mga nagko-comment na sobrang solid, watching or listening while doing ganto. Tangina, nakakatuwa. Nakakatawa yung ganun, Yung pre. nakikinig sa atin, may ginagawa. Kaya nila hinihiling na habaan to kasi sinasabay nila tayo sa trabaho nila, pre. Lahat sila puro mga working adult mga fan natin. May ginagawa. Kaya Trabaho ka rin, pre. Kaya may nagko-comment dyan. Baka pinabala mo yung trabaho mo dyan. Yung bobo na nagko-comment na ang liit daw ng views natin sa ngayon, nagko-comment siya. Suggest ko lang, mag-guys kasi kayo ng babae, sure tagos yung podcast nyo. Tangina mo, hindi naman ikaw yung target audience namin na low IQ na humaling sa suso eh. Yung ina mo, bobo! Doon pala, nakilala na natin siya. Mismo. Oh, hindi na mo pare, yung mga bibig ninyo, yan din ang sabi nga nila, di ba? Mahuli mo ang isda sa bibig eh. Yun, nahuli ka namin. Isa ka sa mga simp na mahinang nilalang na lalaki, pre. Hindi mo babae ang pang ano sa'yo. Ang baba mo naman, Tsaka pre. ito na mismo yung pre. Kasi unti-unti, alam ko na, aminin nyo, unti-unti nag-i-improve. Yung sa thumbnail, yung sa itsura natin before. Yeah. Nung unang-una, mukha tayong tite. Ito yung itsura namin nung una. Ayan yung itsura namin, mukha kaming tite. O versus ngayon. Lalagay ko yun, pa-flash ko yun yung episode doon natin, yung unang-una, yung parang Tayong tayong tanga. dalawa lang. Tatlo tayo dito yung nagpagupit ako, na nagkita-kita tayo. Oo, haba pa ng buko nun. O, diba? O, Parang siksikan tayo dyan. Oo, ito itsura namin before versus ngayon. Tingnan nyo namang itsura. Nag-i-improve pero hindi inasnap, Gago, diba? mataba ka pa dun. Talaga, mga titi, manas na manas ako nun. Diba? Tingnan nyo yung improvement, hindi siya inasnap. Ilang ano tayo? 7 months na tayo? 8, mag-8 Oo, na. tangina, 8 months. Isang taon na. Ano, Kailan ba in tayo the nag-start? making. March? April 18. Okay. April 18 yung ano upload. O yun na nga, parang April mga na nag-start, April. parang mga 7 months pa nga lang tayo. 7. Oh, tamo, ini-aim namin na maging #1 male podcast sa buong mundo. Tapos hindi siya inasnap, hindi siya Hindi. nangyayari ng inasnap. Hindi. Tangina, tinatrabaho namin, linggo-linggo, magkikita-kita kami dito, once a week, magsushoot kami ng pang-6 na araw. Sinong gumagawa nun? Wala kami lang! Diba, Buhay tingnan ng mo. ina, sumabay ka na Pilipinas. Ito na yun, no? Ito na yung process na ikita nila, pre. Yeah. Itong anti-support, ito yung sinasabi namin sa inyo, kinakwento namin sa inyo no process na baka makatulong din sa inyo mga pare. No? So, kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng content mga bro, don't forget to subscribe. Hit the bell. Wait, babatiin ko lang pala yung mga ano. Sino Dito sa babatiin mo? YouTube, si John Padua, no? May binabati ka, pre? Alexis, binabati. Okay. Teka, Ayusin tinatrap mo yung mo ako. accent mo. Tinatrap mo ako, ano. Kay The Art King Gamer 9275. Yeah, maulol. Kay The Para Man pares kayong Behind ulol. Camera. Yan. Alexander Pilar. Mumurahin ko talaga kayo. Mark Minuto. Sosik. Minuto. Okay lang. Billy Joe Panginen, shoutout sa'yo. Kay Shout out. Nana Maget TV Money, Gilbert Plabaw Jr., Nyokstar, kay KNY Vlogs TV, kay Jerome Sorima, Lucky Ice Cave, Hideo Shinoda, James Meneses, kay Jeff Laksamana, kay Armando Madrigal Jr., Noise 99TT, Gabs June 9698. Dami number lagi sa YouTube, no? Tangina, may shout out to. Leslie. Bayad tong hayop na to, Kay hindi Mark nagsabi. Sosik. Kay Carl Vincent Calanda. Ayan, shoutout sa'yo. Time. Poy Ramirez. Last na to. Ino. Your King Max 6367. Ayan, sana. Meron din tayong loyal na... Sino si Gina Cool? Hindi. Gino. Tina Loyal Moran? na ano, Si lagi Tina tayong Moran. tinatag sa mga story Si niya na Tina Moran. pagpapanood si Leonard Angeles para Leonard shoutout sa'yo. Angeles, baka lang ina mo, mumurahin ka talaga namin minuto. Ito yung ito yung kinuwento ko sa inyo last time na pagka nanonood siya ng Anday Support. Ang lakas ng TV niya, pre. Kaya sabi ko, baka mapabarangay ka dyan sa Tsaka ginagawa baka mo. magkwarel kayo ng asawa mo si niyan. Ato pala mura pa naman. Oo, ingat kayo dyan, pare. So, yeah, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago Comment down nating below, natututo videos. kami sa mga Yeah. comments nyo. Lagi nyo tatandaan yan. Comment down below. SSCworldwide.com ha. Bisitahin yung website natin. Gine-gatekeep din kasi nila to, We'll be pre. right back. Tayo naisipin mo yung comments 200 plus lang tas yung nanonood 5K. Gine-gatekeep din nila eh. Tangina, ulo lang po ito. 1 hour uli yun. One hour ano yan?